Hello mga buddy, kumusta kayo sa mga tusero ninyo? Sana safe tayong lahat. Welcome po sa ating munting channel. Sana suportahan natin ito sa pamamagitan ng pag-subscribe, share, and like our videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa kung paano mag-apply bilang security guard sa abroad, particularly sa Abu Dhabi. Abu Dhabi dahil nandito ako ngayon, 8 years na akong nagtatrabaho dito bilang isang security guard. Tandaan po natin na ang pagiging security guard sa ibang bansa, lalong-lalo na dito, wala pong age limit, wala pong height limit. As long as ma-meet mo yung expectations ng kliyente, maipasa mo yung interview, maisubmit mo yung mga documents mo, makapagbayad ka ng placement fee, lilipad ka at magtatrabaho ka dito. So, ang mga dapat nating kakailanganin sa pag-apply bilang security guard sa ibang bansa, number 1, passport. Siyempre, hindi ka makakalabas ng bansa natin nang wala kang passport. At ang pagkuha ng passport ay napakadali lang. Set lang kayo ng appointment sa DFA, sumipot kayo sa appointment nyo, magbayad kayo ng corresponding na amount para sa passport at hintayin nyo na lang kung kailan lalabas yung passport ninyo. Pangalawa, diploma at transcript of records. Kailangan naka-red ribbon din siya. Ang pagpapa-red ribbon ng diploma at transcript of records ay sa DFA din. So magdala kayo ng copy ng diploma ninyo at transcript of records, i-file nyo for red ribbon sa DFA. So ako noon, gumastos ako ng 240 pesos, 120 sa transcript, 120 sa diploma. At ilalabas din yon after few days, bibigyan din ako kayo ng claim stub. Sumunod, yung ating mga training certificates. Retraining course natin dyan sa Pilipinas, additional pogi points yun. Dalhin nyo rin yun. Tapos, pag meron na kayo nun, pwede na kayong mag-apply. Sa ngayon, ang kadalasang nangyayari is online application. So, pinapayo ko sa inyo, mag-search kayo, hanapin nyo yung website ng www.workabroad.ae. AE stands for United Arab Emirates. Shortcut na lang, AE na lang. So, www.workabroad.ae. Pag nakapasok na kayo sa site na yon, click nyo yung security. So, lalabas yun kung saan yung may hiring. Kung anong agency dyan sa Pilipinas ang tinap nila para maghanap ng tao. Pag nahanap nyo na yon, tingnan nyo kung kailan yung interview date, kung saan, at puntahan ninyo. Dala-dala nyo yung mga initial requirements ninyo, punta kayo doon, and ready for interview. Sa pagpapa-interview, dapat naka-semi-formal or depende sa instruction ng agency. Pero usually, dahil security naman tayo, semi-formal lagi yan. With collar, polo shirt, or ikaw, kung gusto mo long sleeves dyan, slacks. Pero ako noon, polo shirt lang, tapos security uniform yung pantalon, pati yung sapatos. Kasi galing ako sa duty noon. Pumunta na lang ako, nung nakita ko yon, pumunta na lang ako doon sa may ermita. And of course, haircut. Siyempre, security, dapat snappy, laging clean cut. And be ready for interview. Of course, ang in-applyan nyo ay security sa ibang bansa. So, expect mo na English ang interview. Kasi pupunta yung kliyente. So, or representative ng kliyente at sila yung mag-interview sa atin. Ano to yung sinasabi ko ngayon is face-to-face interview. So, ganun ang nangyari. So, pupunta sila, face-to-face kami, siyempre English yon. So, ang tip ko na dapat yung tandaan, kasi kami noon, ang haba ng pila namin, time na ako na, so, pinapasok ako sa room, pagpasok ko,
binati ko kagad yung mag-interview sa akin. So lalaki siya, si Mr. Dave, Canadian siya. Siya yung general manager ng company na pinagtatrabahoan ko ngayon. So sabi ko, good morning sir. O reply naman siya, good morning. Tapos hindi ako umupo hanggat hindi niya sinasabi na take your seat. Pag sinabi niyo kan take your seat, doon pala ako umupo. Nang pag-upo ko, hindi na ako kumilos. Sit straight na ako, nakatingin ako sa mata niya. Bala siya dyan kung titingin siya sa akin, basta ako nakatingin ako sa kanya, gano'n. Tapos kagad-agad sasabihin niya sa'yo, okay, Mr. So-and-so, tell me about yourself. So, I am Mr. So-and-so, I'm 39 years old, I have a family, I have a wife and 3 children. Currently, I'm working as a security guard in the Netherlands Embassy. Sabi ko parang, so yun lang. Hindi mo na kailangang magsabi ng kung ano-ano kasi habang marami kang sinasabi, humahaba yung interview mo. Hanggat maaari, ang gusto natin is paigsiin yung interview natin. Kasi siyempre, kinakabahan tayo Pero relax lang. Pilipino tayo, huwag kang matakot na hindi ka marunong mag-English. Kahit pa paano, nakakaintindi at nakakapagsalita tayo ng English. Kahit na putol-putol, basta naiintindihan kung ano yung ibig mong sabihin. So, ganon, ang ginawa naman niya sa akin, binigyan niya ako nung papel, tapos sabi sa akin is read paragraph A and B and explain to me. So, ibig niya sabihin, basahin ko yon at explain sa kanya kung ano yung nabasa ko. So, binasa ko yon, yung nandun is parang senaryo, tapos paliwanag ko sa kanya kung ano yung senaryo na yon. So, ganon, sa madalit salita, na ipaliwanag ko naman sa kanya. Then, sinabihan niya ako na congratulations, you're in. Ganon lang. Tapos, sabi niya, punta na ako doon sa sa may mga staff kasi ng agency doon. So, ganon lang. Punta na ako doon. Hintay na naman kami nung matapos yung ibang interviewer. So, ganon, may passport ka na, may transcript sa diploma na naka-red ribbon, dala-dala mo yung mga training certificates mo. Ako nga, pati firing na certificate namin. Pati assemble and disassembly ng baril na certificate, dala-dala ko pa rin yun. Tapos, naipasa mo yung interview, o ano pa, nasa 60% ka na makakapagtrabaho sa abroad. After nung natapos na lahat ng interview, na-select na kung sino yung nakapasa, yung mga minalas, kawawa naman, pero anong magagawa natin? Hindi nila naipasa So, binigyan kagad kami ng instruction, yung mga nakapasa sa interview ng kliyente, sinabihan kami kagad na magpa-medical, binigay nila yung pangalan ng clinic na doon kami magpapa-medical, tapos yung red ribbon mo na transcript sa diploma, kailangan mo yun ipa-authenticate sa UAE Embassy dyan sa Manila. Nasa Taguig yun, BGC yata. Ang pagpa-authenticate nun is through courier. Wala po kasing walk-in sa UAE Embassy. Dapat ang pagpapa-authenticate is through courier. So, ang courier nila naka-designate is DHL. So, punta ka ng DHL, dala-dala mo yung transcript mo at diploma na naka-red ribbon, ipasa mo doon for authentication. Magbabayad ka nga lang ng certain amount. So, wala tayong magawa dahil yun talaga ang patakaran nila na through courier yung pagpapa-authenticate. Then, bibigyan na rin kami ng schedule kung kailan namin ibibigay yung partial na placement namin. Nung time ko, ang placement namin is 75,000 pesos. So ako, dahil malaking pera yon, wala naman akong ganun kalaking pera, nang hiram muna ako sa mga pinsan ko, sa mga pamangkin ko. Pero bago ko binigay yung pera sa kanila,
nanigurado ako. Pumunta ako sa POAA. Nag-inquire ako doon kung yung pangalan, itong agency na ito ay legit. So, accommodating naman yung sa POAA, chinek nila doon sa system nila, and lumabas na legit naman yung agency. At katunayan nga raw, may kliyente sila dumating at nag-interview ng mga applicants. So sinabi ko doon, kaya nga po ako nandito ma'am kasi naipasa ko yung interview, naninigurado lang ako kung legit ito. So sabi ng taga POAA, go ahead, legit yan. So grab the opportunity, sabi sa akin. So ganon. So after ko manggaling sa POAA, dala-dala ko yung pera na partial payment sa placement, binigay ko doon para maiumpisa na yung pag-process ng visa. Kasi yung pag-process ng visa natin is na doon mismo sa Abu Dhabi, doon ipaprocess yun. So, while on process yung yung visa ko doon, tuloy-tuloy pa rin ako naka-duty. Hindi ako nag-resign. Sigurista nga ako. Hindi muna ako nag-resign, sayang din kung i-standby ka doon habang naghihintay ka. So, ganon. Trabaho lang ako, pero unti-unti na rin akong prepare ng mga gamit. Then, mga ilang linggo siguro yun, tinawagan na ako ng agency na kailangan na namin ng full payment ng placement mo dahil dumating na yung visa mo. So, yung full payment ng placement mo is yun naman ang gagamitin nila sa pagbili ng ticket mo. Yan ang explanation ng agency. Pero wala na tayo doon. Importante, ang nasa focus natin is makalipad tayo, makapagtrabaho. So, yun. Wala akong perang hawak noon. Wala na rin akong mahiraman. Ang agency nag-offer naman na may contact sila na lending. So, ang lending na yon magpapahiram sa'yo ng pera kapalit ng siyempre may interest yon. So kapit sa patalim, wala kisa andyan na may visa na tayo. So nag-apply din ako doon, tinanggap ko rin yung offer nila ng lending, nangutang ako para sa kabuuan ng placement ko. Ayun, masaglit lang naman, parang isang araw, 2 araw lang yata yon. Na-release din naman kagad yung pera, binigay ko doon sa kanila, tapos yung sobra iniwan ko sa pamilya ko. Yun na yung pinaka-allowance nila habang wala pang sahod. So sa madaling salita, bigay ko na yung kabuuan ng placement, hawak-hawak ko na yung visa ko. So ang sinasabi na lang ng agency is anytime from now, magbilang ka lang ng ilang araw, lilipad ka na. So ako, kinabukasan pala ako nag-file ng resignation sa Soliman. Batang Soliman nga ako So sa Soliman, nag-resign ako doon na parang ayaw pa nga sana ni Colonel Catral pumayag na mag-resign, kaya lang kailangan So nag-resign ako, nakuha ko yung para sa akin at iniwan ko rin yun sa pamilya ko. So nung dumating na nga yung plane ticket, flight date na, alas 11 ng gabi yung flight namin, alas 9 na ng gabi, nasa bus pa rin ako kasi nag-bus lang ako. Hindi ako nag-taxi o kung ano. So yun, sa madaling salita, nakalipad kami, 9 hours yung biyahe from Manila to Abu Dhabi Airport. Pagdating doon, 3 lang kami magkakabatch. 3 kami, tapos pagdating doon, hindi ka naman matatakot dahil pagdating doon, as per instruction ng agency dito sa Pilipinas, may sasalubong sa amin. So pag palabas nga kami sa airport, nandun na yung paglabas namin, may nakita na kaming karatula, pangalan namin, tapos yung company name. So in-approach namin yung tao, isinakay kami sa sasakyan at dinala kami sa accommodation. Temporary accommodation yon. Ang sabi, mag-stay kami doon ng more or less 1 month sa accommodation na yon. Pagdating namin doon sa accommodation, pagbaba namin sa service, ang daming Pilipino na nandun. Hindi ka matatakot. Ang dami-daming Pilipino. At mga bagong dating din yung iba mga ilang araw na nandun, ilang linggo. Kasi parang yun ang pinaka-holding area nila habang nagti-training kayo kasi may training
nga pagdating dito. Hindi ka basta-basta makatrabaho, makapag-duty kung security guard ka kasi kailangan mong mag-training para mabigyan ka ng license. Classroom instructions, ganoon lang naman kadalasan. Medical, may medical na tayo dyan sa Pilipinas, may medical pa rin dito, pero lahat ng yun dito libre na, wala na tayong gagastusin. Libre transportation, libre accommodation, libre pagkain. Saan ka pa? Binigyan pa kami ng mga baso, plato, gano'n. Tapos pag oras lang, hintayin mo lang yung oras. Pag naamoy mo na yung ulam, maya umpisa na ng kainan kasi andun lang, parang nasa gitna yung malaking hall, Miss Hall, andun lang. So pila-pila na yan. So ang mga Pilipino, kahit galing pa yan iba-ibang tribo pa tayo, Ilonggo, Ilocano, Cebuano, Tagalog, may kasama kaming Igorot, may kasama kaming Tausong. Pagdating sa ibang bansa, walang ganon. Puro Pilipino, puro magkakapatid, puro magkakaibigan. Kasi saan ka pa? Puro tayo dayuhan eh. So bakit tayo magkaroon ng faction? So sama-sama, puro lahat kaibigan. So ganon, biglang dumami mga kaibigan namin. Kasi nung time namin na yon, 2013, dumating kami dito is August 2013. Ang hinire nila noon is 400 security na Pilipino. So ang dami-dami namin, sunod-sunod yung dating. Galing-galing. May iba galing ng Cebu, galing ng Davao, galing ng Lawag, Manila kami galing. Sunod-sunod yon. Halos kada dating yata, kada umaga may dumarating na galing Pilipinas. So masaya. Dami-dami na namin kaibigan agad. So yon, may training kadalasan naman classroom instructions. Tapos yun, pa-medical kami, kung saan kami hanggang natapos yun matatapos na siya, may exam. Yung exam, kung ano yung mga classroom instructions, yun yung lalabas sa exam. So dapat maipasa mo yun para magkaroon ka ng security guard license dito sa Abu Dhabi. So sa awa naman ng Diyos, wala namang bumagsak na Pilipino nung time na yon. Tuwa kami lahat. So pagkagaling namin ng exam, pagbalik namin doon sa accommodation, ang instruction sa amin is prepare yourself, prepare your things. Anytime from now, lilipat na tayo sa city. Doon sa permanent accommodation ninyo. So yon, ano na naman kami. Kami naman, kasi siyempre wala kaming maraming allowance na dala. Eh doon, libre naman lahat. Libre kape, libre asukal, libre gatas. Yung mga asukal, nilalagay namin sa bote ng soft drinks. Pinupuno namin yung mga 1.5. At least may baon kami. Hindi namin alam kung saan kami lilipat, kung anong maging sitwasyon namin sa lilipatan namin eh. At least may mga dala na kaming kape, sabon, asukal, kasi mga libre naman yon. Nagsi-savings kami. So ganon, pagdating namin sa city, while on our way sa city, may mga tumatawag na. Ako personally, tinawagan ako. Sabi sa akin ng company na prepare your things and tomorrow report to our office dahil mag-start na raw ako ng duty. So imagine, kaninang umaga nag-exam lang kami. Kinagabihan tinawagan na may duty na ako kinabukasan. Sabi ko, wala pa akong hawak na security guard license. Pero pagdating doon sa office kinabukasan, binigay naman yung license card. At sinundo na kami na mga mobile supervisor. Kung sa atin dyan, mga inspector, kanya-kanya na silang kuha ng tao, dala kung saan ipupwesto. At ako ang pinakaswerte. Kasi na-dutyhan ko, unang araw ko na duty dito sa Abu Dhabi, basement parking. Kung gaano kainit ang basement parking, para kang nasa loob ng pugon. Dahil that time, September na, hindi pa tapos yung summer, kasi matatapos yung summer, October eh. So, kainitan. So, basement yan, walang fresh air, mga singaw pa ng mga sasakyan, sus! Para na akong uuwi. Pero hindi, lakasan lang ng loob, temporary lang pala yun. Kasi may security office din doon. Mas matagal ka sa loob ng security office kaysa doon sa labas. So nandun lang ako, monitor lang ako sa CCTV, sa sensor. Minsan lalabas din, ikot-ikot din doon.
3 levels yun yung basement parking na yun. 1 year and 7 months ako doon. So ganun lang. Dito huwag kayong matakot. Libre ang accommodation, libre ang transportation, libre ang uniform, sapatos, pantalon, long sleeve, libre yan. Taon-taon, 2 set ng uniform, tapos 1 pares ng sapatos ang binibigay. Tapos kada taon din may 1 jacket na binibigay. So wala ka nang ibang gagastusin. Ang sayo na lang sando, brief, medyas. Ganun lang. Kasi naman, wala din dito mga borloloy. Walang batuta, walang baril, walang whistle, walang lanyard, walang sombrero, wala. Ang hawak-hawak lang namin is security notebook. Maliit siya na notebook na from the government din yan, free din yan, binibigay. Ballpen, tapos yung occurrence book or logbook, yung normal na logbook din sa atin. Yun lang. Yung logbook, nasa post mo naman yan Yung security notebook, laging nadala mo yun. May pouch na binibigay na lagayan ng security notebook. So, napakasimple ng trabaho dito. Kumbaga, ang gusto lang is at least nandyan ka sa post mo. Kasi dito, kabaliktaran, dyan sa atin, security ka lang Ginaganon tayo, di ba? Maniwala ka dyan, security lang yan. Walang respeto. Hindi ko man nila lahat, pero ganun ang nangyayari dyan sa atin. Pero dito, pag nakita ka na naka-uniform ka, security ka, ang taas ng tingin sa'yo ng tao, nire-respeto ka. Makita lang nila na may gwardiya dyan, laylo yan sila kung ano man binabalak nila. Kasi dito, mas pinaniniwalaan ng gobyerno kung anong i-report ng security. Kay lokal man yan, kay expats man yan, pag sinumbong ka ng security, action na nila yan. So gano'n, saan ka pa? Libre na bahay, transportation, uniforms. Minsan pag sinuwerte ka pa, yung pwesto mo, may libre pagkain, lalong-lalo na kung mapwestuhan mo residential building, tapos ang daming Pilipino nakatira dyan, busog na busog ka dyan. Pilipino alam mo naman ang ugaling Pilipino, bigayan talaga yan. Ilang beses ko talagang naranasan niya na naka-duty sa residential building. Doble-doble, triple yung almusal mo, tanghalian mo, hapunan mo. Kinukontrata ka na nga Sasabihin sa'yo, bukas kuya, huwag ka na magdala ng pagkain mo kami na bahala sa pagkain mo. Ganon ang mga Pilipino, kape man yan, soft drinks man yan, ganon, bigay lang ng bigayan. Kaya swerteng-swerte ka pag doon ka na ipwesto. Pero mas maswerte pa rin yung napwestuhan namin. Kasi ako, naipwesto ako sa oil field. So sa oil field, although mainit, pero libre din lahat doon, pagkain, at ang laki pa ng sweldo. Malaking-malaki ang diferensya ng duty mo sa oil field kaysa sa ordinary duty. So sa mga aspiring na mga 5'9" na gustong mag-abroad dito sa Abu Dhabi, prepare nyo lang yung mga sinabi kong requirements. Magbasa-basa kayo kung saan yung may hiring. Scroll kayo, search kayo sa computer ninyo, sa cellphone ninyo. Huwag nyo sayangin yung load nyo sa kakalaro, sa ka-Facebook, sa panliligaw. Check din kayo minsan ng mga hiring na mga security sa abroad or sa barko. Ganun lang, walang age limit. Walang babae, lalaki dyan. May mga babae dito, swerte din ng mga kabayan. Sa susunod nating video, may kakausapin natin yung kabayan na kasama ko dito. Nagwardya din. So, ganun lang. Sa mga gusto, yung mga hindi naman gusto, wag na kayong mag-negative. Pabayaan nyo na itong ginawa ko para sa mga may gusto lang naman to. Hindi ko naman kayo pinipilit. Sasabihin ng iba kasi, bakit? Magkano ba yung sweldo nyo dyan sa abroad? Hindi naman kalakihan. Hindi naman kalakihan talaga. Kunti lang yung diferensya sa sinasahod natin dyan sa Pilipinas. Ang duty ko, 12 hours. Ang duty nyo, 12 hours din. Kaya lang dito, kung magkano yung sahod mo,
Pagka pindot mo sa ATM, yan ang sahod mo. Walang kaltas yun. Dito lang dyan sa atin, di ba? Yung sahod mo, expected mo na ganitong sahod, pero may kaltas yan. May SSS, Pag-ibig, PhilHealth, mga taxes, may kasban pa. May bayad pa yung iba, may bayad pa yung uniform, may bayad sa baril, gano'n. Dito, kung magkano yung sahod mo talaga yon. Kung wala ka pang bisyo, o kung yung duty mo may libre pang pagkain, may nagbibigay pa ng tip, saan ka pa? At dito, buo mo siya makukuha, may papadala mo, may bibigay mo sa mga anak mo kung ano yung pangailangan nila. Di tulad sa atin, naranasan ko rin, 13 years din akong security dyan sa Pilipinas, pero talagang laging kapos. Bahay, tubig, kuryente, pamasahe, pagkain, doon lang napupunta. Dito kahit papano, nagka-graduate na yung panganay ko sa college, so may dalawa pa akong binubuno, kaya nandito pa ako ngayon. Pero siguro last contract ko na to. Medyo okay na ako doon. So sana na-inspire kayo doon sa mga aspiring na security guard, yung mga bata-bata pa. Mas maganda bata pa makapagtrabaho ka na sa ibang bansa kasi kumbaga mahaba yung time mo eh. Ako 39 na. So ilang taon? 10 years, 49 na ako. Kumbaga matanda na ako noon. Tandaan ninyo, walang height limit, walang age limit ang security dito sa abroad. Sana na-inspire kayo, sana makatulong sa inyo. Huwag kayong matakot. English lang yan eh. Pilipino tayo eh. Ganun yon. Sa susunod po, pag-usapan natin naman yung kung paano mag-apply na security sa mga cruise ship. Usong-uso yun. So sa mga gustong yun ang pag-usapan natin, just comment down below. Kung gusto nyo talagang yun ang pag-usapan natin, kasi ako mismo nakapag-apply na doon. May 4 ng company akong in-applyan, nag-send ako ng CV doon sa mga company na yun at nag-reply na sila na na-receive na nila yung application ko. So waiting na lang din ako kung ano yung ibibigay na instruction, kung ano pa yung isasubmit ko na documents. So ganoon na lang sa susunod, kung talagang maraming magre-request na yun ang pag-usapan natin, yun ang gagawin natin. So mga 5-9, ingat kayo lahat sa ating mga 2-0. Sana ma-inspire kayo, mag-apply kayo, magtrabaho kayo sa abroad bilang security guard. Salamat po!